Halos 2,000 mga gagambang ipande-derby o ipangsasabong sana nasabat sa airport ng General Santos City sa Mindanao. Kaya niyang magpusta simula 5,000 hanggang 200,000 piso. Ito yung panahon at oras na naghahanap kami ng gagamba. Nasa mga 500 to Pakistan. Mas malaki ang kita sa pagbebenta ng gagamba kaysa pagtatrabaho. Sir, di ba illegal din yung paghuhuli ng gagamba? Oo. Alam naming illegal. Buwis-buhay na rin sir. Kaysa magnakaw ka. Mga pagkaing masarap pero hindi madaling mahanap. Sa Negros, Magawa na kami ng empanada since 1925. Crispy siya, like parang croissant talaga siya. Iloilo, Unang umorder ng ganitong size, yung customer namin na nagregalo kay Sharon Cuneta. Okay lang yung tamis niya. Madali siyang matutunaw. at Bulacan. Marami po kami magkakapatid, kailangan may sabaw para kasya. Medyo may pagkasinampalukan, parang dinuguan. Mag-asawang magsasaka sa Cebu na lumalaban ng patas. Dili ko gusto nga mapareho sa among nga kalisod. Sa ako dyan nga kalisod nga maagian. Napagtapos ang 8 nilang mga anak na ngayon puro profesional. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Uban na ganyan sa among mga silingan. Yun sa ko na pag-eskwela 8 nga nakauman. Unya, wabay sukol. Kuman, akong bata di manukol. Ang masustansyang malunggay, epektibo nga bang pangontra sa cancer? Kitang-kita ko talaga sa ultrasound. Maliit pa sa butas ng lapis, yung dadaanan na lang ng pagkain ko. Kahit naman mahilig talaga ako sa malunggay. Nanumbalik yung lakas niya, pati yung glow niya, parang mas gumanda pa siya kaysa sa dati. Malunggay talaga yung pinaka-effective dahil walang overdose. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Beauty queen sa Sorsogon, may itinatagong sikreto sa likod ng kanyang bangs? Parang signature look ko na yun na laging may full bangs siya. Tawag talaga sa akin, superhero. Dahil po sa shape ng balat ko, sinasabi nila na, ay, mukhang unggoy. Verbal lang yun, pero tagos kasi siya sa buto, ganun. Nakalimang boyfriend na po ako, pero hindi siya nagtatagal kasi lagi akong pinagpapalit sa iba. Dahil ba to kasi meron akong balat sa mukha. Part 2 ng katakot-takot na kurakot. Yan yung mga po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Mga proyekto sa Luzon. Bumigay din po yung slow protection nitong ilog na to. Yung sheet pile niya, yung bakal, medyo tumagilid na rin po. Visayas. Yung tulay na ginawa sir, maliit lang. Parang hindi tulay, parang spillway lang sir. Kunting baha lang sir, hindi na mapakinabangan sir. At Mindanao. Halos di nila mahuman. Dugay na kayo na. Imbestigahan natin. Kayo ho, kamusta ho kayo dito nung bumaha at bumigay po itong dike? Natatakot po kami, baka madamay po yung lupa namin, and then pag umapaw po talaga to dahil wala na pong protection, papasok po sa bahay po namin. Hindi naman po nila pera yan eh. Pera natin yan. Pera natin ng taong bayan. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ginagastos ng gobyerno. Palpak naman, wala namang umubra. Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga kontraktor. Madaling magtago ng kalokohan. Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. That was rap! Ito ang Tacloban na dinatnan namin. Isang masamang panaginip. I survived! Ang ganda ng driver ko. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda ng ngipin. Ako po ang inyong kapuso. Mabuhay from the Philippines!